Kaibigan, bago tayo magsimula, palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para ma-notify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Mga kababayan, kamusta po? Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng Biyernes, meron po tayong active low pressure area na minomonitor na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. As of now, may layo po itong 1,885 kilometers east of Eastern Visayas. Inaasahan po bukas po mga kaibigan, ito po ipapasok sa Philippine Area of Responsibility natin, and by next week malaki po ang tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo or tropical depression. Kapag ka nakapasok ito sa PAR, posible po itong dumirekta sa ilang bahagi po ng Luzon, no? Especially dito po sa may Aurora, Quezon area at bilang isang tropical storm category. So sinasabi natin mga kaibigan, posibleng maging malakas na bagyo ito dahil nga ito ay sumakto, no, sa amihan season, which is alam naman natin malimit ang bagyo pero malalakas po naman ang pumapasok. So kung titignan po ninyo mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na banta nga po ng panibagong bagyo or si bagyong Christine po mga kaibigan kapag ka ito ay nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero at upon checking po sa ating weather forecast radar, no, dalawang weather system po ang ating binabantayan ngayon, no. Meron po tayong forecast weather condition, meron po tayong ITCC at easterlies ngayon na nakakapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. So sa area ng Zamboanga Peninsula, Soxargen, BARMM, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur, maulap na kalangitan ngayong hapon ang mararanasan. Pagdating naman sa gabi, mayroong mga isolated light rains and heavy rainfalls dahil yan sa intertropical convergence zone. Sa area ng Visayas, Palawan at the rest po ng Mindanao, maulap din na kalangitan ng mararanasan dyan. Merong mahina hanggang sa posibleng malakas na pag-ulan pagdating po sa gabi dahil din sa ITCC at easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Sa area po ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol region, kasama na rin po ang ilang bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan. Asahan na mga biglaang pagbugso o pagbuhos ng pag-uulan ngayong hapon hanggang sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorm at easterlies. So kahit wala tayong bagyo mga kaibigan na nasa loob pa ng PAR, ay minomonitor naman natin itong low pressure area na banta ng panibagong bagyo na posible pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga kababayan ko, hindi ito pagbabanta, no, bagos paalala sa atin na maging handa po tayo. Dahil nga ang sinasabi natin, dahil sa climate change, nagbabago po ang kondisyon ng panahon ng mabilisan. Kahit wala tayong natatrack na bagyo or low pressure area nitong mga nakaraan, bigla na lang po nagsusulputan yan mga kaibigan. At kung titignan po ninyo sa ibang forecast mga kaibigan, no, sa forecast model natin dito sa Europe, may nakikita sila na tatlong bagyo. Yung dalawang bagyo mga kaibigan ay lilihis at yung isa ipapasok sa loob ng PAR. Ito nga po yung sinasabi natin na nasa may bandang east of area natin mga kaibigan. At sa GFS model naman, ito yung model na ginagamit na weather radar natin sa US, ay dalawang bagyo ang nagpapakita sa kanila sa radar nila, which is kahapon dalawang cloud cluster, no, or banta ng low pressure area ang ating nakita. Yung isa nawala at itong low pressure area nito ang natira po mga kaibigan. So maging handa na lamang tayo sa anumang posibilidad dahil babago-bago ang lagay ng panahon. Kaya manatili po tayong naka-like at naka-subscribe sa ating YouTube channel para always kayong updated sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.